Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Ayan ha, Yusek Claire Castro at VP Sara. Ito ha, basahin natin to. Yusek Claire at VP Sara, may bardahan na naman ukol sa paglaban sa kasakiman. So, panoorin po natin ito. Muling binatikos ni Vice President Sara Duterte si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ganyan po yan si Sara Duterte. Pag nakakalabas ng dahig, mambabatikos na yan. Yan po yung trabaho niya. Yan po yung kanyang proyekto. Diba? Project niya yan. Mambabatikos ng mambabatikos. Diyan po siya magaling. Diba? Yung mangupal. Susuportahan niyo pa ba yan? Yung ganyang klaseng walang kwentang Vice President na parang inutil na, ewan ko, puro kabubuhan na lang yung ginagawa. Susuporta ba kayo dyan? Sus Mariusip naman. Mag-isip na po kayo. Ha? Gamit-gamit na ito. Ito po yung gamitin natin. Puro po puro issue Wala na, sa totoo lang po, wala na po akong narinig na tama kay Sara Duterte. Puro na lang po issue yung nakikita ko sa kanya. Issue yung binabato niya. Kung meron man siyang project na sasabihin sa publiko, palpak din. Yung mga beneficiaries niya, 11. Diba? Yung binisita, yung the rest, wala na. Kinalimutan na. Palpak! Kaya na red flag. Walang kwentang, tangina talaga, mapapamura ka na lang talaga. Diba? Abangan natin ngayong Enero, February. I think pwede na po ulit pwede na po ulit silang mag-file ng impeachment, no? Laban dito kay Sara Duterte. February pwede na ulit. So abangan po natin 'yan. Mukhang mabubuhay po yung usaping impeachment laban dito kay Sara Duterte. Ayan na, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, talimbangin nyo na po yan para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Tuloy natin. Kaya ng pahayag ng palasyo na dapat daw unahin ang Office of the Vice President sa intensyon ni VP Sara na labanan umano ang mga sakim sa administrasyon. Mali. Gantihan ang mga sakim. Ha? Sino dapat yung gantihan? Yung mga kaalyado mo Kasi sakim. O yung iba makukulong na. Gantihan ang mga kumakalaban sa inyo. Hindi yung sakim. Kung halimbawa sa inyo naman na parte, gantihan ang mga kumakalaban sa inyo. Yun naman dapat, di ba? Kaya ginagamit mo lang yung word na sakim para hindi ka mapahiya. Pero ang totoo niyan, gantihan ang mga kumakalaban sa amin. Kahit hindi sakim, basta kumakalaban. Yun yung pagkakaintindi ko dyan. Diba? BPM not para po as inutil to si Damax. Sino ba Damax? Damax. Basahin natin. May Damax ba dito? Sige lang. Na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Wala naman siyang maayos na sinasabi. Wala naman siyang maayos na sinasabi. Yung pakikintanga, pinasa na naman po kay Atty. Claire Castro. Sana naman kung alam mo sa sarili mong bobo ka, wag mo na pong ipasa doon sa magaling na attorney. Sakit ulo ko sa'yo, Sara Duterte. Nakakabobo ng... Bobo ka naman talaga Bobo ka naman talaga! Ano ba gusto mo? Tao, yung kanyang sinasabi. Tsaka, hindi naman kami nabubobo, Sara. Naintindihan namin si Atty. Claire. Mukhang ikaw yung nabubobo dahil bobo ka nga. Diba? Hindi naman kami nagiging bobo. Ewan ko lang sa'yo, bakit naging bobo ka? Pag nakikinig ka sa isang... okay. Pag nakikinig ka siguro sa isang magaling na attorney, nagiging bobo ka. Okay. Kita yun ng buong mundo. So, nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya
Nahiya na nga kami sa pinaggagawa mo eh. Sus Maria. Ang mas maganda dyan, huwag pansinin. Oh, mas maganda dyan, wag pansinin. Pero bakit pinapansin mo ngayon? Kasi kung ayaw mong pansinin, pag tinanong ka, ini-interview ka, tinanong ka, sabihin mo lang, no comment. Diba? Dapat ganun, ha? May banat naman dyan agad si Yusek Castro. Kaya lang daw ayaw ni VP Sara na makinig sa palasyo ang taong bayan ay dahil namumulat na ang publiko sa katotohanan. Kung hindi rin daw... Yun, totoo naman. Bakit ayaw mo makinig ang taong bayan sa, sa gobyerno? Bakit? Dahil ba lalo silang, namulat na ang taong bayan, lalo pa silang mamumulat? Diba? Ganun ba? Eh, nako. Wag nga ako. Sa palasyo makikinig ang mga tao, dapat daw ba ay sa mga kaalyado ng bise na nagpapakalat naman umano ng maling impormasyon. Ginawang halimbawa dyan ni Castro ang pagsasabi ni VP Sara na nasa maayos na pangangalaga ang pondo ng OVP. Maniwala ba kayo doon? Nung nakatanggap na, nung naaprubahan ng pondo ng OVP, biglang nagpadahig? Ay, nako po. Bagay na pinasinungalingan ng Commission on Audit matapos ma-flag at mabisto na hindi nakonsulta ng maayos ang mga benepisyaryo ng kanilang Magnegosyo Ta-Day program. Mga kapatid, Kaya anong reaction nyo doon mga pre? Diba? Na red flag. Wala talaga sa ayos itong mga proyekto ni Sara Duterte, no? Yung kanyang mga project ko, no? Dahilan lang yan. Para makakuha ng pondo. Sus, Mario. Ayan, ay dugtong po natin itong about naman po ito dito sa administrasyon. Ayan, eto ngayon. Yung itong kay Cheese Escudero. Dapat may picture ni Cheese. Cheese Escudero, cheese. Dapat may picture ni Keso. Ano ba kayo? Diba? Para masaya. Dugtong natin to. Itong problemadong Cheese Escudero na to. Diba? Saan na ba yun? Ayan, si Keso. Laki Alitin natin. Laki yan. Huwag kang mahiya, Cheese. Huwag kang mahiya. Ang gawin mo siguro, harap ka sa akin. Yan, diba? Huwag kang mahiya kay Ballpoint Man. Throw pa tayo. Huwag kang mag-alala. Ito alam nyo ba kung sino talaga ang nagmamaniobra ng sa 2025 budget? Habang nagtatanggol at nagtuturo ang iba, ayan may mga tinuturo, ganyan. Siya yun. May dokumentong malinaw. Cheese Escudero at Zaldico ang may hawak ng BICAM. Ayan sila ang nag-allocate. Sila ang nagbago ng priorities. At si Martin Romualdez, siyempre out dyan, wala sa gulo. Diba? Kaya nga matapang na humaharap sa kahit anong patawag yun sa kanya, kahit saan nyo ipatawag yan, ICI man yan, diba? Humaharap po dahil wala akong tinatago. Diba? Kasi kung ikaw ay malinis, putang ina, kahit ano pang patawag dyan, lalapit at magpapakita ka. Pero si Zaldico nasaan? Ito basic lang. Sino ang may control ng budget? Ang sabi ni Sara Duterte noon, si Martin Romualdez daw at Zaldico. Pero, dyan po kayo nagkakamali. Si Zaldico siguro, oo. Biglang yaman yan eh. Diba? Pero si Speaker Martin Romualdez, mukhang napakalabo po talaga po. Malabo pa po sa laway ng mga DDS. Yan naman ang kapital nila laway diba? BICAM, Final Decision Maker, Senate Head, Cheese Escudero. House Appropriations, Chair, Zaldico. Kung may anomalya, sino ang may kasalanan?
Cheese at si Zaldico. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos at hindi naman po si Martin Romualdez. Di ba? Kayo talaga eh. Sa NEPAT House Vision, DepEd, DPWH, sa final BICAM Vision, DPWH, DepEd, sino ang nagbago? Sino? Sinabi ko na yung pangalan kanina eh. Cheese Escudero at Zaldico pa rin. Di ba? Kaiso. PhilHealth naman, sa PhilHealth, buo sa House, 0 sa BICAM. 74 billion subsidy ang tinanggal. Ayan hindi lang PhilHealth. Hindi lang PhilHealth this is WD 95.9 billion, DOH 25.7 billion, DOLE 18 billion. Ayan pinakamalaking insertions pabor sa kaalyado, Bulacan 20.8 billion. Ayan, Bulacan yan Sorsogon 9.13 billion, Mindoro 8.36 billion. 'Di ba? So ang tindi po nitong dalawang ito. Parang sila po yung kumukontrol eh. 'Di ba? Kaya kayo magtitiwala pa po ba kayo sa mga ganitong klaseng tao? Ha? Hindi, alam niyo, iba po talaga yung Pangulo natin ngayon na si PBBM. Ano talaga walang tropa-tropa yan. Basta mali ka, tangina, yari ka talaga. Hindi sasabing, mumurahin ka, babariling ka, papatayin ka. Hindi po ganoon ang ating Pangulo. Decente po kasi ang ating Pangulo, di ba? Matino, mapapagkatiwalaan. Mapapagkatiwalaan ng mga Pilipino. Kaya yan, dinaan sa legal. At syempre, hindi po binabypass ng Pangulo yung ating batas. Hindi katulad kay Digong noon, tangina ka. Kahit ano pang mangyari diyan, ibabypass niyan yung batas. Mapatunayan lang na malakas siya. Mintik, shoutout kay Mintik diba? So kayo, anong reaction niyo dito? Sa problemadong si Quezon ngayon. Comment down below para naman po mabasa natin mga pre. Ayan sa hindi pa po, bago tayo magtapos sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo na po yan. Para naman po maging updated kayo. May TikTok tayo dyan, may Facebook tayo. Ayan, sana po inyong suportahan. Ayan sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. Mag-like na po kayo dyan. Tanggalin muna natin si Quezon. Ayan so, yun mga pre, hanggang dito na lang muna yung ating live at magkita-kita ulit tayo mamaya. Okay, may mga uploads po ako mamaya, abangan nyo po yan. At may live din po tayo mamaya, abangan nyo rin po yan. Okay, so hanggang dito lang yung ating video mga pre. Ating live. Tayo po'y magkita-kita sa susunod na live. Ako po'y magpapaalam muna pansamantala. Shoutout kay Giovanni. Paalam po muna ako pansamantala. Kita-kits po tayo ulit mamaya mga pre.